Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Iniwan kong mag-isa sa bahay si Ellie dahil kailangan kong pumasok sa trabaho. Hindi ko naman kasi siya pwedeng ipagtabo yan, lalo na alam ko naman ang kondisyon nito. Umaasa at lihim na nananalangin ako na huwag sana siyang gumawa ng kung ano na ikasisira sa loob ng bahay dahil hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag kina Kuya Jack kapag bumalik na sila galing probinsya. Nakakahiya kasi na pinatira na nga lang nila ako dito ng libre tapos may isasama pa ako sa bahay nila. Alam ko na masisira ko ang tiwala ng mag-asawa. Kaya lang, hindi ko naman kasi kayang pabayaan si Ellie sa ganoong kondisyon, lalo na at may sugat ito at hindi man lamang nag-aabala na isipin ang kaligtasan na pumunta sa ospital. Uy, Gavin, kanina ka pa diyang tulala. Tinatawag ka sa loob. Kalabit sa akin ni Angie. Natauhan ako mula sa malalim na pag-iisip dahil sa ginawa nito. Agad na pumasok sa loob para dalhin ang mga sinamsam ko na plato at gamit mula sa isang mesa sa sulok. Boss, pinatawag mo raw po ako? Bati ko sa manager ko na may hawak na cellphone at kausap ito. Si Kuya Jack mo tumatawag, sabi nito sabay abot ng cellphone. Mabilis na inabot ko ito at agad na kinausap. Kumusta ka ngayon dyan, Gavin? Tanong nito sa kabilang linya. Napangiti ako sa tanong nito dahil kahit malayo siya at nasa probinsya ay nagawa pa niyang tumawag dito sa trabaho ko para lang kumustahin ako. Ayos lang po ako, kuya. Nagigilt ako sa sagot ko dahil iniisip ko si Ellie na nasa bahay nito. Iniwan ko na mag-isa doon at hindi ko alam kung anong pwedeng iniwang gawin o masira sa loob ng bahay. Wala kasi akong tiwalang iwan siyang mag-isa dahil sa isang oras ko nang nakasama siya ay napatunayan kong hindi siyang uri ng babae na sanay sa mga gawaing bahay. Kumusta sa bahay? Tanong pa nito. Maayos din po kuya, pero may sasabihin po sana ako sa'yo. Agad na sabi ko dahil mas mabuti na naipaalam ko sa kanya kaagad kaysa malaman pa niya sa ibang tao o sa kapitbahay kung sakaling may ibang taong magsabi sa kanya ng tungkol sa pagdala ko kay Ellie sa bahay nila. Ano yun? Tanong nito. Kuya, may isinama po akong babae sa bahay mo kagabi pero hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil naputol na ang tawag nito. Binalik ko agad sa manager ko ang cellphone nito dahil nakakahiya na matagal na itong gamit at hawak ko. Nanghihinayang tuloy ako na hindi ko nasabi sa kanya ang lahat. Kung may cellphone lang sana ako, ay madali ko lang sanang maipalam dito pero dahil bago lang ako sa trabaho ko ay isinantabi ko na muna ito dahil mas may marami akong kailangan na unahin kaysa dito. Sa nakikita ko sa mga kasamahan ko sa trabaho, ay malaking bahagi ng buhay nila ang cellphone at dala ito kahit saan pero hindi ako pwedeng mag-inggit sa kanila kahit pa tinatanong nila kung bakit. Mahirap maintindihan ng lahat ang sitwasyon ko lalo na dito lamang naman nila ako nakilala at nakasama. Minsan, pinili ko na lang mag-isa at manahimik dahil nakakapagod sumagot at ipaliwanag kung bakit ganito, ganyan ng paulit-ulit. Sa unang pagkakataon ay hindi ako nag-overtime. Dumaan lang ako saglit kina Ed at inihatid ang pagkain na naitabi ko, saka mabilis na umuwi sa bahay. Isipin ko pa lang na naiwan ko mag-isa si Ellie doon at walang muwang sa loob ng bahay ay nag-aalala na ako. Bago ako umalis ay nag-iwan ako sa kanya ng pagkain na para sa tanghalian at hapunan dahil alam ko nagagabihin ako. Pero nag-aalala pa rin ako na baka hindi ito kumain ng maayos dahil hindi ito sanay sa pagkain naming mahihirap. Nagtaka nga ako na hindi ito nagreklamo ng kumain kaninang almusal na ang ulam
ay pritong itlog at daing. Hindi na ako kumatok dahil may susi naman ako. Agad na hinanap ng mga mata ko si Ellie pero hindi ko ito nakita sa loob ng bahay. Nanlumo ako nang mapatunayan na wala ito at umalis na sa bahay nang walang paalam. Siguro ay hindi na ito nakatiis kaya bigla na lang umalis dahil boring na nga naman mag-iwang mag-isa dito at walang ginawang kung ano. Minabuti ko na lang na maligo muna bago kumain dahil nakasanayan ko na rin. Mainit at mauso kasi sa posting ko kaya talagang pinagpawisan at naglalagkit ako. Nagbibihis ako na bigla na lang pumasok si Ellie sa kwarto na tinutuloyan ko at gamit nito na labis na ikinagulat ko. Andito ka pala. Bigla ay nanula sa labi ko dahil natigilan din ito. Hindi ito sumagot at tumalikod lang, bagay na sinamantala ko at agad na isinuot ang t-shirt na nakuha ko. Nakahubad pa pala ako at nakasuot ng brief na bumungad ito sa harapan ko kaya siguro hindi ako kinausap ni Ellie at sa awkward ang sitwasyon na napasukan nito. Napailing na lang ako. Hindi ko naman kasi alam na narito siya dahil hinanap ko siya kanina sa lahat ng sulok pero sigurado akong wala na siya dito kanina. Hindi ko rin naramdaman na may nagbukas ng pintuan dahil marahil abala ang isip ko sa kung saan. Naabutan ko si Ellie sa sala at prenting nakaupo habang may mga plastik nang sa tingin ko ay pinamili nito na nasa sahig. Hindi ko alam kung saan ilalagay ang mga yan. Turo nito sa mga dala niya. Lumapit ako dito at tiningnan ko ang laman at nagtaka ako nang makita na puro groceries ng stock dito sa bahay. Saan galing ang mga to? Hindi makatiis sa tanong ko. Binili ko. Alangan namang nakawin ko. May pera kaya ako? Mataray na sagot nito. Napabuntong hininga na lamang ako. Hindi na ako kumibo at dinala ko sa kusina ang mga pinamili nito. Marunong ka bang magluto? Tanong nito mula sa likuran ko. Bakit? Nakangiti na tanong ko. Baka akala siguro niya ay hindi rin ako gaya niyang marunong sa kusina. Naitanong ko lang, basta na lang ako bumili ng mga hindi ko alam kung anong iluluto natin. Tiningnan ko lang sa Google yan. Huwag kang mag-alala, marunong ako magluto kahit papaano. Nakangiti na sagot ko. Humaba lang ang uso nito na napansin kong nakaugalan na niya dahil malimit ko siyang makita ng ganito. Mabuti naman, hindi ako magugutom. Hindi kasi tayo pwedeng magpa-deliver ng pagkain dahil oras na ginamit ko ang credit card ko, sigurado akong matitrace ako ng mga taong naghahanap sa akin. Nilingon ko ito nang marinig ang sinabi nito. Ngayon ko lang kasi napagtanto na baka hinahanap na rin siya ng pulis dahil sa ginawa namin kagabi. Buhay pa ang tinatawag niyang Rafa, kaya posibleng nagsumbong na yun sa pulis. Wala bang nakakakita at nakakakilala sa pulis sa'yo? Nag-aalala na tanong ko dito. Wala. Bakit? Anong meron sa pulis? Napatitig na lang ako dito. Talaga bang hindi niya alam ang resulta sa pakikipagbarilan niya na sigurado akong mananagot kami sa batas dahil may mga namatay at nasugatan. Baka hinahanap na tayo, 'di ba? May nabaril tayo kagabi. Tapos sigurado may namatay. Kinakabahan na tanong ko dito. Hindi kasi imposible yon, lalo na at may dumating agad na pulis sa lugar bago kami tumakas. Naiwan doon na duguan si Rafa at ilang tauhan ito, kaya malaki ang posibilidad na hinahanting na kami ng pulis. Alam ni Rafa kung paano linisin ang kalat niya. Hindi niya ako pwedeng ituro dahil lalo lamang magiging magulo ang mundo niya. Sa mundong ginagalawan ko, hindi uso ang police case. Kami mismo ang nagre-resolba ng gulo na kinasasangkutan namin. Alam na ni Rafa ang gagawin para sa kaligtasan niya at ng grupo niya. Dahil sa oras na kumanta siya, lalo niya lamang ipinahamak ang sarili niya maging ang grupo na kinabibilangan niya. Sa sitwasyon na ito, magkalaban man kami pero magkapareho kami ng gusto at iyon ang hindi kami magkaroon ng ugnayan sa pulis at magkaroon sila ng kahit konting ideya sa pagkatao namin. Natameme ako sa narinig ko.
Hindi ko alam kung anong klase ng marahas na mundo niya ang meron siya at ganito ang sinabi ni Ellie. Nakakatakot sa totoo lang, pero sa nakikita ko ay sanay na si Ellie dito at wala akong nakikitang kahit katiting na takot sa mga mata nito nang sabihin ito. Ligtas tayo sa pulis pero sa grupo ni Rafa, alam ko na hindi magtatagal ay babalikan niya tayo kaya kailangan nating maging alerto. Sa ayaw at sa gusto mo, sangkot ka na dito at wala na akong magagawa kundi siguraduhin ang kaligtasan mo. Kung bakit kasi dun ka pa nagpagala-gala kagabi, di sana tahimik ngayon ang buhay mo kung hindi ka nakialam. Mahabang sabi nito. Naku, hindi kita pwedeng hayaan na mapahamak. Nakita ko na balak kang barilin kaya lumapit na ako mula sa pinagtataguan ko. Mabilis na sagot ko. Sinisi pa kasi ako kung bakit ko siya tinulungan. Hindi ko nga alam kung bakit naging madaldal ito ngayon habang abala ako na naghahanda ng iluluto naming adobo. Baka may nakain itong kakaiba kaya biglang naging madaldal ito ngayon dahil kanina nang iwan ko ito ay kulang na lang hindi bumuka ang bibig nito. After 2 days kapag tuyo na ang sugat ko, uuwi ako sa unit ko at kailangan mong sumama. Sabi nito na ikinatigil ko sa ginagawa ko at lumingon dito. Seryoso ako, sabi pa nito dahil nakatitig lang ako sa mukha nito. Napakurap ako sabay lunok nang dumapo ang mga mata ko sa bumuka at umawing na labi nito. Pakiramdam ko ay nanuyo ang lalamunan ko kaya umiwas ako bigla ng tingin at muling hinarap ang ginagawa ko. Ayos lang ako, Ellie. Hindi mo kailangan na gawin yan. Tanging naisagot ko dahil ayaw ko naman na ma-offend siya na tumanggi ako. Bahala ka, sabi lang nito sabay talikod. Napailing na lang ako. Mukhang maikli ang pasensya ng babaeng kasama ko at hindi sanay na tinatanggihan ang sinabi o ginusto. Napansin ko na lang na pumasok siya sa silid na tinutuluyan ngayon at naiwan ako mag-isa dito sa kusina. Hindi ko alam kung gaano nga ba kagulo ang mundong sinasabi niya pero ayaw ko naman na madala na lang basta sa takot at maging pabigat sa kanya. Hindi lumabas si Ellie sa silid kaya pinuntahan ko na siya doon. Kakain na, mahinang sabi ko sa labas ng silid nito. Hindi siya sumagot kaya dahan-dahan na sumilip ako at nakita ko siyang abala sa cellphone na hawak nito. Ellie, kakain na. Aya ko dito. Sige, sabi lang nito at bumaba na sa kama at mabilis na tinungo ang direksyon ko. Dahil nasa pintuan ako at maliit lang ito ay hindi sinasadya na tumama ang braso at balikat niya sa akin dahilan para magdikit ang mga balat namin na tila ba may kakaibang electric voltage na dumaloy sa bawat himaymay ng ugat ko. Ganito rin ang naramdaman ko noong tumatakbo kami habang hawak ko ang kamay niya. Akala ko noon ay dahil sa takot, dahil sa sitwasyon na kinakaharap namin noon, pero iba ngayon. Pasensya na, sabi ko sabay hakbang palabas. Tahimik ito at hindi man lang umimik pa hanggang sa matapos kaming kumain. Sa totoo lang ay pagod na ako sa maghapon na trabaho pero magaan ang pakiramdam ko. Pagod din ang isip ko na naglalakbay at iniisip si Ellie na naiwan ko dito mag-isa kanina. Sinulyapan ko ang babaeng kaharap ko at muli ay gumuhit ang isang malabong tagpo sa isipan ko kaya itinigil ko ang pagnguya sa pagkaing nasa bibig ko. Maang na napatingin at napatitig ako sa mga mata ni Ellie dahil pakiramdam ko ay nakita ko na ito noon pa. Pero paano at saan? Gayong alam ko na ito ang unang pagkakataon na tagpo naming dalawa. Wala din akong recognition na makikita sa kanya para masabi ko na pamilyar kami sa isa't isa. Sino ka ba talaga, Ellie? Bigla na lang ganito ang nararamdaman at nakikita ko simula na nagtagpo ang landas naming dalawa. Matapos kumain ay pareho kaming tahimik ni Ellie. Hindi niya ako kinibo at ganoon din ako. Bigla na lang naging awkward ang pagitan namin matapos ang ilang ulit na biglaang pagdaan ng tila alaala o bahagi ng eksena sa palabas na hindi ko maalala. May mga pagkakataon na nakakaranas ako ng ganito. Pero iba ngayon. Dati, malimit sumakit ang ulo ko.
Pero itong huling beses na naranasan ko ay bigla na lang akong natulala at nablangko ang ekspresyon ng mukha dahil sa kasalukuyan na nararanasan ko. Napabuntong hininga na lamang ako nang maalala ang mga mata ni Ellie. Kakaiba iyon sa lahat ng mga taong nakasalamuha ko. Para bang may kung ano si Ellie na nagtulak sa mga bagay na lumalabas sa utak ko na hindi ko maintindihan kung saan ang pinanggagalingan nito. Nagpabaling-baling ako sa higaan ko dito sa maliit na sala, pero kagaya kagabi, hindi na naman ako dinalaw ng antok. Paulit-ulit na pumapasok sa isipan ko ang mga tagpo na pilit na pinagdurugtong ko para malaman ko kung para saan ba ito. Gusto ko talagang malaman ang ibig sabihin ng lahat ng ito dahil may pakiramdam ako na mahalaga ito sa akin kahit na hindi ako sigurado kung naging bahagi nga ba ito ng nakaraan ko o ng pagkatao ko dahil kahit minsan ay hindi ako nasangkot sa gulo noong mga panahong nasa kalsada pa ako. Nasa ganito akong tagpo nang lumabas si Ellie, suot ang isa sa mga damit ko. Sinabi kasi nito na ayaw niyang suotin ang damit na binili dahil hindi pa nalalabhan at maaari umano siyang mangati dahil dito. Napailing na lang ako. Iba talaga ang mayaman dahil sa kung gaya ko na mahirap ay sigurado akong walang paligoy-ligoy na naisuot ko na ang pinamili ko. Bakit gising ka pa? Seryoso ang mukha na tanong nito. Hindi kasi ako makatulog, sagot ko. Pasalampak itong naupo sa sofa sa harap ko at sumandal ang ulo. Ako rin, ang init ng panahon, parang gusto kong maligo ulit. Sagot ni Ellie, sabay kamot sa lieg. Mas presko pala dito sa sala, sabi nito, sabay higa sa sofa. Kung sa bagay, tama siya. Dahil totoong mainit at maalinsangan nga naman ang panahon, siguro ay uulan kaya ganito na naman. Pwede ba akong matulog dito? Tanong nito. Ha? Hindi ako sigurado kung komportable ka dito. Gulat na sagot ko. Hindi ko alam kung hindi ba niya nararamdaman na nag-aalala ako sa sitwasyon namin dahil babae siya at lalaki ako. Parang baliwala lang kasi sa kanya na magkasama kami ng ganito dahil siguro sanay na siya na sitwasyon na gaya nito. Inayos ko na lang ulit ang higaan ko, saka nahiga dahil si Ellie nakatulog na matapos hindi umimik sa huling tanong ko. Sa malamlam na sinag ng ilaw ay malaya kong pinagmasdan ang maganda at perpektong mukha niya na nakaharap sa akin. Hindi ko alam kung bakit hinahayaan ng pamilya niya si Ellie na kumilos ng ganito at sumabak sa gulo gamit ang baril gayong babae ito. Pinigilan ko ang sarili ko na tumayo at lapitan nito. Sa kakarampot na distansya ay malinaw na nakikita ko ulit ang hubog ng katawan nito. Tanging t-shirt ko lamang ang suot nito na umabot lamang sa bandang puwet at malinaw na nakikita ko ang maganda at makinis na mga binti pataas sa hita nito hanggang sa matambok na pangupo. Nakadapa kasi ito at nakaharap sa akin ng mukha. Nakakapanghina siyang tingnan, bagay na hindi ko alam kung bakit, kaya pilit na umiiwas ako ng tingin. Maliit lang ang sofa at matangkad si Ellie. Sakto lang siya doon, pero dahil maliit ang sukat nito kumpara sa kama, ay alam ko na hindi ito kasing komportable na mahiga doon. Parang gusto ko tuloy siyang ilipat na lang dahil heto, napatayo ako nang makitang gumalaw ito at muntik nang mahulog sa sofa. Problema ko tuloy kung paano matutulog dahil mukhang hindi ito pwedeng hayaang ganito. Konting maling kilos lang niya ay sigurado akong mahuhulog siya at babagsak sa sahig. Malakas na buga ng hangin ang pinakawalan ko nang makita kung paano umangat ang katawan nito, ang damit na suot nito na gumalaw din. Gusto kong ibaling sa iba ang paningin ko, pero dahil kailangan kong maging alerto sa kilos nito ay hindi ko magawa. Kung bakit ba naman kasi dito pa siya natulog at hindi sa silid. Di sana ay hindi ako ganito na walang mapagpilian na iba kundi ang bantayan siya. Pumasok ako sa silid ko at binuhat ang kutsyon palabas sa sala. Mahimbing pa rin itong natutulog habang nakalaylay na ang isang paa. Ellie,
lipat ka na. Tapik ko dito pero umungo lang ito. Mukhang takaw tulog din ito o kaya dahil hating gabi na kaya malalim na ang tulog nito. Nagpa siya kung ayusin ang cover sa kutsyon na dala ko. Mas mabuti na dito siya mahiga dahil bukod sa komportable na siya ay safe pa sa kanya na malikot palang matulog at panay ang baling-baling sa higaan nang maibaba ko. Gusto ko siyang lagyan ng kumot sa katawan na nakabuyangyang sa mga mata ko pero alam ko na ayaw nito at sinabing mainit. Hindi rin ito sanay ng walang aircon at tanging maliit na electric fan lang kaya alam ko na nahihirapan siya pero wala itong reklamo, bagay na ipinagpapasalamat ko. Kampante na ako ng higa dahil alam ko na safe na si Ellie. Pilit na ipinipikit ko ang mga mata ko at nilalabanan ang kakaibang nararamdaman ko, partikular ang bagay na nasa pagitan ng hita ko na namumukol sa loob ng boxer na suot ko. Kill him! Kill him! Sunod-sunod na putok ang narinig ko, saka bumuon sa katawan ko ang bala mula sa pumutok ng mga baril sa harapan ko. Huling araw mo na sa mundo. Kill him! Gusto kong tumakbo pero hindi ko magawa dahil pakiramdam ko ay napako ako sa kinatatayuan ko ng mga paa ko. Kasabay na malakas na sigaw ko ay bumaon muli sa katawan ko ang ilang bala ng baril hanggang sa naramdaman ko na unti-unting nanghihina ako. Gavin! Malakas na tawag ni Ellie ang narinig ko at napamulat ako ng mata at hindi ko sinasadya na sa pagmulat ng mata ko ay makikita ko ang napakagandang mukha nito na nakatunghay sa akin at ginigising ako. Bad dreams? Malumanay na tanong nito. Tumangulang ako dahil may kung ano ang tila nakabara sa lalamunan ko nang lumunok ako. Natakot ka ba dahil sa nakita mo at nasaksihan kagabi? Maya-maya ay tanong nito. Hindi, ayos lang ako, sagot ko. Ayaw ko kasi na mag-guilty siya sa nangyari. Okay, kung sa tingin mo ay kailangan mo ng kausap, pwede mo akong kausapin. Tumangulang ako dahil parang hinihigop ako ng mga mata nito sa aking nakatutok. May soft side din pala ang babaeng kasama ko dahil kahit mayaman ito at hindi sanay sa hirap, ay feel at home siya dito at walang arte na nahiga ulit sa kutsyon na malapit sa tabi ko. Pareho kaming walang imik pagkatapos noon. Alam ko, nagising pa siya dahil nararamdaman ko ang ilang ulit na pagbabago ng posisyon niya sa higaan. Baka magkasakit ka, malamig ang sahig. Bigla ay narinig kong sabi nito. Sanay naman ako matulog sa ganito. Ayos lang, sagot ko. Hindi porket ayos lang sa'yo, ayos na rin sa'kin. Look, I feel so bad na makita kang natutulog dyan habang gamit ko ang higaan mo. We can share, kasya naman tayo. Sabi pa nito. Nag-iisip ba siya? Baka hindi lang siya nakaramdam ng awkwardness sa pagitan naming dalawa at wala siyang pagdadalawang isip na inaaya ako na tumabi sa kanya. Gavin, tawag nito na mas malakas na boses. Sige, bigla ay naisagot ko na wala sa sarili. Agad na inabot ko ang unan ko at nahiga malapit dito, bagay na pinagsisihan ko dahil torture sa akin ang katabi siya habang naaamoy ko ang mabangong amoy ng shampoo na gamit nito at ang sabon na dumikit sa katawan ni Ellie. Para siyang bawal na pagkain na hindi pwedeng kainin. Lalaki ako at sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng kakaibang attraction na gaya nito, bagay na hindi ko mapigilan kahit anong gawin ko. Mukha siyang maldita at matapang, pero ramdam ko ang kabutihan ng puso ni Ellie. Napalingon na lang ako nang bumaling ang tingin ko sa gumalaw na si Ellie at napunta malapit sa akin. Marahang hinata ko pababa ang t-shirt na suot nito dahil na-expose na ang maganda at makinis na tiyan nito. Hindi ko lang inaasahan ang susunod na galaw nito nang pumulupot ang braso nito sa katawan ko at sumiksik ang mukha sa dibdib ko. For the first time, may babaeng yumakap sa akin. Wala man siyang muwang sa nangyayari
Dahil tulog ito at malayang nakadikit ang mukha sa dibdib ko, ay napangiti na lang ako. Masarap pala kapag may kayakap ka na ganito, kaya lang hindi ko alam kung paano pipigilan ang sarili ko. Magulo ang sitwasyon at hindi ko alam kung hanggang saan at kailan ko makakasama ang babaeng unang nagparamdam sa akin na isa akong ganap na lalaki, pero hahayaan ko muna. Mas masarap na matulog ng ganito habang yakap ako ng napakagandang babae na nakilala ko sa buong buhay ko at iniisip ang tunay na katauhan nito. Ellie, sino ka ba talaga? Tanong ko habang nakatitig dito. Kunot ang noo na nilinga ko kung saan galing ang ungol na narinig ko. Daig ko pa ang nagulangtang nang makita na nakaunan sa braso ko si Ellie at nakasiksik ang mukha sa leeg ko. Nag-iinit ang mukha na dahan-dahan kong kumilos para lumayo dito. Baka kung anong gawin ito, oras na magising siyang nasa ganito kaming ayos. David, ang likot mo. Piksi nito sabay siksik palalo sa katawan ko. Napapikit ako. Inakala niya pa na ibang tao ang katabi kaya ganito. Pakiramdam ko tuloy, bigla ay may kung anong emosyon ang nararamdaman ko. Ellie, gising na, tanghali na. Sabi ko dahil hindi ako makabangon nang hindi ito gigisingin dahil nakapulupot ang braso sa katawan ko. Inaantok pa ako, maktul nito. Napabuga na lang ako ng hangin at hinayaan ito. Mukhang masarap ang tulog niya kaya ayaw niyang bumangon ng maaga. Pero hindi ito pwede sa taong tulad ko na kailangan ng pumasok sa trabaho. Kaya dahan-dahan na inalis ko ang braso niya at marahang bumangon. Nilagyan ko na lang ng unan sa tabi nito na siya niyang niyakap matapos na makatayo ako. Isang sulyap ang ginawa ko at nailing na pumasok sa silid para ihanda ang kailangan ko para maligo. Nagsalang na rin ako ng tubig para in case na kailangan niya oras na bumangon siya ay may magagamit siyang pampaligo. Kahit gaano kalamig ang tubig ay halos hindi nito maibsan ang init ng buong katawan ko kaya frustrated na napapikit ako. Pero hindi naging maganda ang ideyang ito dahil bigla na lang may nag-flashback na eksena sa memorya ko. Napakurap ako ng ilang ulit habang tinatanong ang ibig sabihin ng mga nakikita ko na basta na lang lumitaw sa balintataw ko. Isang lalaki na hindi ko mamukhaan ang nakita ko na nakatayo sa isang magarang silid, hawak ang kupita ng alak at may baril na pinapaikot sa kamay. Ilang ulit kong sinubukan na pumikit para subukan kung sakaling lalabas ba ito pero mukhang nagsasayang lang ako ng oras dahil hindi ko na muli ito nakita pa. Gavin, matagal ka pa ba dyan? Tanong ni Ellie sa labas ng pintuan. Tapos na. Agad na sagot ko, sabay abot ng tuwalya at ibinalot sa sarili. Faster, para ka naman nagdadasal dyan eh. Napangiti na lamang ako sa sinabi nito. Sigurado ako na nakasimangot na naman ito kung sakaling nasa harapan ako. Masyado kasing maikli ang pasensya nito na halatang nasusunod lahat ng gusto oras na may sinabi o hiniling ito. Gaya nga ng inaasahan ko ay agad itong pumasok sa loob nang makalabas ako. Kaya pumasok ako sa silid at mabilis na nagbihis, saka lumabas para ihanda ang almusal namin. May pagkain naman kaming natira kagabi at may mga pinamili siya kaya hindi na ako lumabas para bumili ng mga kailangan naming dalawa. Gavin, sorry, nakalimutan ko ang towel sa loob. Sabi nito na sumungaw mula sa loob. Nginitian ko lang ito saka bumalik para kunin ang kailangan nito. Iniiwasan ko lang tingnan ang tumutulo na tubig sa leeg nito dahil pakiramdam ko ay nanuyo ang lalamunan ko. Sa hapag, gaya ng dati, tahimik kaming kumakain. Nagsalin lang ito ng juice at kumain ng kanin. Nakakatuwa na maarte sa pagkain si Ellie dahil hindi siya gaya ng ibang babae na nakikita ko sa restaurant na mapili. Sasama ako sa trabaho mo? Maang na napalingon ako dito nang marinig ko ang sinabi ni Ellie. Anong gagawin mo doon? Mainit at magulo sa restaurant kaya mahihirapan ka kapag nanatili ka doon.
Mahinahon na sagot ko dahil ayaw ko na manatili doon si Ellie. Ewan ko ba, pakiramdam ko kasi ay hindi magandang ideya na naroon siya at maraming mga mata ang sigurado akong titingin at tititigan siya. Lihim na kinagalitan ko ang sarili ko. Bakit ba ipinagdadamot mo siya at gusto mo na ikaw lang ang makikita? Tanong ng isipan ko. Tumingin ako ng seryoso sa mukha ni Ellie. Hindi siya sanay sa ganitong buhay at lalong hindi ako komportable na doon siya maghintay sa akin habang ginagawa ko ang trabaho ko. Sumimangot lang ito at inikutan ako ng mga mata kaya natahimik ako. Hindi ako magtatagal kung yan ang iniisip mo. Kailangan ko lang malaman kung saan ka nagtatrabaho para in case of emergency, alam ko kung saan ka pupuntahan. Sabi nito. I'm going home today at salamat sa pagpapatira mo sa akin dito. Natigilan ako matapos marinig ang sinabi niya. Pakiramdam ko ay nalungkot ako bigla pero wala naman akong dahilan para pigilan ko ito. Okay na ba ang sugat mo? Tanging naisip ko na itanong dito. Hindi pa humihilom pero okay na to. Kibit balikat na sagot nito. Tumango ako at pilit na tapusin ang pagkain na nasa harapan ko. Sige, sumabay ka sa akin. Iyon na lamang ang pwede kong sabihin dahil walang dahilan para pigilan ko siya at manatili dito sa bahay kasama ako. Salamat nga pala sa pagpapatuloy mo dito sa akin. Nakangiti na sabi nito. Napakurap ako at bumaba sa labi nito ang paningin ko. Namamasa pa iyon dahil sa juice na ininom. Lalo siyang gumanda ngayong nakangiti siya na bihira ko lang makita simula na makasama ko siya. Sabay na kaming lumabas matapos naming magbihis. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiilang nang ilabas ni Ellie ang 1,000 para ibayad sa jeep na sinasakyan namin. Nababilis na inabot ko pabalik dahil sigurado akong masisigawan kami ng driver. Bayad po, makikisuyo na lang po. Pakiusap ko sa katabi ko matapos iabot ang 100. Nagtataka naman si Ellie na nakatingin sa akin dahil sa ginawa ko pero hindi ito umimik. 25 pesos lang kasi ang pamasahe natin kaya hindi tatanggapin ni Manong driver yung 1,000 na bayad mo. Baka mapagalitan pa tayo. Pabulong na sabi ko dito. Ate, ang ganda mo naman po. Bati ng batang lalaki na nasa tabi ni Ellie. Dahilan para mapangiti ako. Maganda at gwapo kasi ang mami at daddy ko. Nagmana ako sa kanila. Proud na sabi nito. Kinindatan nito ang bata, saka inabot ang 1,000. Ayan, sayo na yan. Bihira lang aming magsabi sa akin na maganda ako. Kaya may premyo ka. Pareho kaming nagulat ng ina ng bata sa ginawa ni Ellie. Lalo na nang guluhin nito ang buhok ng bata. Naku, pasensya na po kayo sa katabilan ng anak ko. Nahihiya na sagot ng ina nito. Ang totoo, dadalawin namin sa hospital ang ama niya at malaking tulong ibinigay mo sa akin, miss. Naluluha na sabi nito. Ramdam ko ang sensiridad na sinabi nito dahil malaking bagay sa aming mahihirap ang halaga na natanggap nito. Malayo pa ba tayo? Baling na tanong ni Ellie sa akin. Ilang minuto pa? Sagot ko. Tumango ito at may dinukot sa bulsa. Heto ang calling card ko. Tawagan mo ang sekretary ko at sabihin mo, pinatatawag kita kung may kailangan ka ng tulong. Tahimik na pinapanood ko ang ginawa nito. Masasabi ko na may mabuti siyang puso matapos masaksihan ang ginawa nito. Agad akong pumara matapos makitang malapit na kami sa establishment na pinapasukan ko. Bumaba ako pero kinailangan kong alalayan si Ellie na tila batang tuwang-tuwa na tila first time makasakay ng jeep. Alam mo, masaya palang sumakay sa ganyan. Kita mo, maganda daw ako. Nakangisi na sabi nito habang naglalakad kasabay ko. Dito ako pumapasok, sabi ko nang nasa tapat na kami ng restaurant. Let's go inside? Aya nito na akala mo siya ang pumapasok doon at hindi ako. Saka ko lang napansin na hawak ko pala ang kamay nito na hindi ko binitawan na makababa kami sa jeep
matapos ko siyang alalayan. "Uy, Gavin, may kasama ka pala," sabi ni Kuya Manuel, isa sa matagal na at may edad na kasamahan ko dito. "Ah, opo. Gusto kasi ni Ellie na makita kung saan ako pumapasok." Nahihiya na sagot ko. Saglit pa ay lumapit ang ibang katrabaho namin at makulit na tinanong ako na ipakilala sa seryoso na si Ellie. "I'm going. Hindi ako pwedeng magtagal dito." Pabulong na sabi nito na inilapit ang mukha sa tenga ko. Iba ang naging epekto nito sa akin, lalo na nang tumama ang mainit na hininga niya sa balat ko. Kita ko kung paano sumunod ang mga mata ng mga kasamahan ko na hindi marahil makapaniwala sa nakita na kasama ko si Ellie dito. "Sige, mag-iingat ka." Tanging nasabi ko nang bahagyang lumayo ito sa akin, kaya wala akong nagawa kundi ang bumitaw ang kamay nito nang alam kong posibleng huling pagkakataon na mahahawakan ko, dahil pagkatapos nito ay hindi na kami muling magkikita pa. Magkaiba kami ng mundo at estado sa buhay. Alam ko na sa bawat hakbang niya palayo ay kailangan kong tandaan na aksidente lamang na nag-cruise ang mga landas namin sa hindi sinasadyang pagkakataon. Walang kibo na sinundan ko lang siya ng tingin hanggang sa nawala siya sa paningin ko matapos sumakay sa isang taxi na pinara nito sa harap ng restaurant na pinapasukan ko. "Grabe tol, hindi ko alam na ang ganda at sexy pala ng asawa mo, kaya pala good boy ka at seryoso sa buhay kasi ang swerte mo sa misis mo." Bulalas ni DJ sabay tapik sa balikat ko. Ngumiti lang ako dahil ayaw ko na sumagot pero makulit ang mga kasamahan ko. Kung ako rin may ganyan na kaganda na asawa, sigurado hindi na ako mag-o-overtime para makauwi ako na maaga, sabat ni Kuya Manuel. Saglit na nilingon ko ang pintuan na nilabasan ni Ellie at bumuntong hininga. Hinayaan ko na lang ang mga katrabaho ko na biruin ako dahil kahit paano ay nalibang ako. Pakiramdam ko kasi ay naapektuhan ako sa pag-alis nito kahit pa inaasahan ko naman talaga ito dahil una pa lang hindi naman kami magkakilala at walang ugnayan sa isa't isa para hilingin ko na manatili siya sa bahay at sa tabi ko. Mabuti na rin siguro na umalis at umuwi na siya sa kanila dahil alam ko na hindi siya nababagay kung saan ako nakatira. Maayos ang bahay ni Kuya Jack kumpara sa iba pero alam ko na malayong malayo ito sa pamumuhay na meron siya. Para tuloy akong nanibago nang makauwi ako. Para bang kahit saan ako lumingon ay ramdam ko ang presensya ni Ellie sa bawat sulok ng bahay na tinutuluyan ko. Dito na nga ako sa sala na higa dahil pakiramdam ko ay kampante ako. Ilang buntong hininga ang pinakawalan ko dahil malalim na ang gabi pero hindi pa rin ako makatulog. Naamoy ko sa unang ginamit nito ang mabangong amoy ng shampoo at sabon na gamit niya at dumikit ang naiwang amoy sa unan na hindi ko malaman kung bakit yakap ko habang nakapikit ang mga mata ko. Hindi ko alam kung bakit pero malaking pagbabago ang nangyari sa akin mula nang nagtagpo ang landas namin ni Ellie. Saglit ko lang siyang nakasama pero ang laki ng epekto sa akin. Sa unang pagkakataon, hindi ko napigilan ang sarili ko na humanga sa isang babae, bagay na iniiwasan ko noon. Alam ko na imposible, pero sigurado ako na sa mga oras na ito ay namimiss ko si Ellie habang yakap na mahigpit ang unan na ginamit niya. Siguro, humanga lang talaga ako sa kanya. Bihira ang babae na gaya niya, matapang at kayang ipagtanggol ang sarili sa labang pinili niya. Ramdam ko at nakita ko ang determinasyon sa mga mata nito ng gabing iyon habang kaharap ang taong may kasalanan sa kanya na alam ko na hindi kayang gawin ng isang ordinaryong babae lamang. Kakaiba si Ellie sa lahat ng babaeng nakilala ko. May iba sa kanya na alam kong espesyal na katangian na meron siya at wala ang iba. Mayaman man siya at nakakaangat sa buhay pero hindi ko nakita ang pandidiri sa lugar na pinagdalhan ko sa kanya. Gaya ng ibang taong nakilala ko na akala mo isang kasalanan sa mga mata nila ang maging mahirap ang isang taong katulad ko. Kakaiba siya talaga.
Sobra.